Matindi ito mga kabayan, matindi ito mga pasabog ni Anjuliana. Sa bagay, sa mababaw na analysis, parang wala namang social significance yung kanyang mga pahayag. Pero matindi talaga ito as far as Tito Soto is concerned. Isipin mo, 2013 pa raw, meron ng kabitsing itong si Senator Tito Soto, no? Hindi naman yan kagulat-gulat sa mga artista, normal naman yan. Pero ang dami niyang pasabog, pag hindi raw siya tinigilan ng mga vloggers ni Tito Soto, ay talaga ibubunyag daw niya. Pati yung kanyang pamamasyal nila sa Macau, doon pala sila naghahanap ng mga prosti. Sa Macau, doon pala dumadayo. Matindi itong pasabog ni Anjuliana. Sa niya, mga banta, pag hindi raw tinigilan itong mga vloggers ni Tito Soto, itong si Anjuliana, ang pagbira sa kanya, talaga daw bubulat-latin niya. Itong mga nakaraan nila ni Tito Soto, mga kabitsing, mga chika babes, malupit ito. Pero in fairness, wala naman siyang atake kay Vic Soto at kay Joey De Leon. Sabi nga niya, mabait daw si Joey De Leon Kahit daw tinanggal si Kim P. De Leon sa Bulaga, ay wala raw pengol si Joey De Leon. At pinahayag din niya, ang boss ng tanggalan dyan ay si Tito Soto pala sa Bulaga, na kanyang pahiwatig dyan, ha? Pero sa ating napanood dati, by the way, napanood natin kanina kay Attorney Claire Castro na ito pala si Anjo ay nagtatrabaho ngayon kay Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy. At kaibigan na rin daw niya si Robin Padilla, di ba dati nag-away yan? So, ika nga, kung yung pagtatagni-tagniin, si Robin at si Jinggoy ay die-hard supporter ng mga Duterte. At inihag din ni Anjo sa kanyang isang vlog, TikTok, na gusto niya maging susunod na presidente si Sara. So, ang itatanungin ng mga tao sino nasa likod niya? Siya kumikilos ng ganito, siya naghahayag ng mga ganito. Parang gusto niyang gibain si Tito Soto. Gusto niyang buwagin sa politika ang mga Soto. Baka madami dito si Vico Soto. May binabanggit pa siyang Pepsi Paloma na lumang-luma ng issue, ano? So, natin nakita, may pasabog pa siyang isa. Meron daw bagong senador. Opo, meron daw bagong senador na niyayaya sila sa Pegasus. Ay, sino pa bagong senador? Di ba? Ang mga bago lang naman dyan si Erwin Tulfo at si Marcoleta. Ang naisip ko dito na binabanggit niya, pinatatama niya si Erwin Tulfo. Bakit kanyo? Kasi kahit bago si Marcoleta, kapanalig yan ng mga Duterte Duterte boy si Anjo. So malamang hindi si Marcoleta yan, malamang si Erwin Tulfo yan kasi namamalayan siguro ng mga kampo ng Duterte na pwede itong maging contender laban kay Sara. O si Rapi Tulfo kasi pag nasira mo si Erwin Tulfo, sa katunayan, alam ko meron ngayong nag-file ng kaso laban sa disqualification or ang tawag doon para matanggal si Erwin Tulfo sa pagkasenador. So yan po ang huling pasabog ni Anjo Iliana, pero tuloy-tuloy pa rin pagbira sa kanya. Kanina nasulyapan ko ang vlog ni Chris Ulo, tinitira rin siya. Si Mike Cervera, si Christopher Min. Siyempre, lahat ng DDS vloggers ay bibirahin siya. Hindi pala lahat, kasi si Tito, kapanalig ni hindi pala bibirahin si Anjo ng DDS vlog. Kakampi nga pala niya, yan, malinaw. Kakampi ni Anjo ang mga DDS vloggers, siyempre, kasi lahat na sinasabi niya, papabor kay Sara sa DDS groups. In other words, bibirahin niya, ang lahat na bumibira sa kanya, ay pinagpapalagay niya na BBM supporters. So, niya. Pero parang hindi tumalab yung kanyang pagbabanta, binibira pa rin niya siya. Although hindi naman ganun kagrabe ang pagbira sa kanya, pero radyan niya sila Mike Cervera, si Chris Ulo, si Christopher Min. Nakita ko rin kanina sino nga ito, Batang Maynila to, binibira rin siya. So anyway, in the first glance ay parang wala namang social relevance yung kanyang pinagsasabi, pero pag medyo ina-analyze mo na konti sa angle ng politika, mukhang talagang siya ang nasa likod niya ay mga malalaking politiko ng DDS group. Yan lang po yan. So, yan pa man, just for ikangay amusement, ay di abangan natin ang susunod na sasabihin ni Anjo Iliana. Kung ano pa ba yung kanyang i-reveal, siya ba ay may yag balls para sabihin lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa sinasabi niyang ikangay mga sekreto sa likod ng Bulaga. Yan po ang abangan natin. Tayong mga chismoso, tayong mga marites, ay abangan natin. Ano man na iyong kulay, alam ko ikaw ay interesado dito sa mga ibubunyag ni
Anjo Iliana. Interesting. Walang social relevance masyado, pero pag inanalyze mo, ay mga malalaking politiko nasa likod ni Anjo Iliana. Ang tanong natin, gano'n kaya kalaki? Kung meron man, ang kinikita ni Anjo sa kanyang pinaggagawang ito sa kanyang buhay, mukhang talagang pinutulan niya ang kanyang ugnayan sa kanyang dating mga dabarkats. Isa pang magandang tanong dito ay, paano kung idemanda si Anjo Iliana ni Tito Soto? Halimbawa, hindi na makapigil, idinimanda ng cyber libel, gagastosan kaya siya sa korte nitong mga politikong nasa likod niya? Kung tama man ang aking hinala, kasi malakas ang paniniwala ko na may mga politiko sa likod ni Anjo Iliana. In the first place, nasa office daw siya ni Jinggoy, tropa na raw niya si Robin, pinatatakbo pa raw siyang senador. Yan ay isang ayon sa vlog ni Atty. Claire Castro. Siya kaya ay gastusan. At paano kung idemanda siya ni Rapi Tulfo? Kasi yung cyber libel, yung libel, hindi naman kailangan dyan pangalanan mo yung iyong pinapatot sa dahan. Hindi kailangan pangalanan. Kapag ang feeling ng tao, ng target person ay siya ang pinatatamaan, pwede siya magdemanda as long as nararamdaman niya, ako to Kasi nga, hindi pwedeng si Marcoleta ito, kahit baguhan si Marcoleta dahil kakampi ni Anjo si Marcoleta. Kasi pareho silang Sara. So, alam nga naman sabihin ni Anjo na, Marcoleta, nagyayayayan sa Pegasus. So, malamang talaga, tinatarget dito si Erwin Tulfo. Pwede rin may mag-utol, pwede rin si Rapi Tulfo. Kasi pwede pa rin sabihin na bagong senador si Rapi Tulfo. Kasi, kailan lang ba siya nanalo? 2022. So, yung mag-utol ay malamang tinatarget. Kasi nga, pwedeng malakas na contender yan sa 2028 kung anumang posisyon. Vice, President man. So, abangan natin yan. Pero kung ako si Tito, baka hindi ko napatulan to. Kasi lalaki pa pasisikatin mo pa si Anjo So, malamang, hindi naman siguro magdidemanda si Tito. Ano ba yun Kung sabihin man niya na meron siyang siyota since 2013, wala na Pero hindi ko rin masabi, si Erwin Tulfo naman, hindi ko rin alam kung papatulan niya ito. Kasi malakas ang kutob ko talaga na si Erwin Tulfo o si Rapi Tulfo pinapatungkulan ni Anjo. Ganun pa rin. Tayo mga marites, tayo mga chismoso, abangan natin kung may pasasabugin pa ba si Anjo Iliana. Nakakalibang din, Nakakalibang din panoorin, kahit pa paano.